Nagsisimula ang lahat sa mga bulong ng tao tungkol sa isang tsismis na kumakalat. Ang sabi-sabi sa kalsada ay tungkol sa nakakatakot na alamat ng isang maltong ulo ahas na nag-iisang pumatay ng isang buong pamilya. Karamihan ay maaaring isantabi ito bilang isa lamang katawa-tawang kwentong halimaw na panakot sa tao. Gayunpaman, ang partikular na kasong ito ay may sobrang kakaibang detalye na nagpapaiba nito sa lahat ng iba. Iyon ay dahil ang kinahinatnan ng buong trahedyang ito ay naging lubhang nakagugulat. Ilang araw matapos ang pag-atake, ang ulo ng multo mismo ay natagpuang nakabitin mismo sa pintuan ng bahay ng mga biktima, at ang gumawa ng gayong kalupitan ay ang nag-iisang nakaligtas sa trahedya, ang panganay na anak, na 10 taong gulang pa lamang. Masasabi ko na talagang alamat na ang bida, sa paghihiganti niya sa kanyang mga magulang ng ganoon. Dahil sa hindi kapani-paniwalang tagumpay na ito, kumalat ang mga alingaw-ngaw sa mga taga-baryo na ang bata ay hindi raw tao. Dinala tayo ng kwento sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng magagandang kabundukan, kung saan nangyari ang lahat. Sa gitna ng mga ordinaryong bahay ay naroon ang lumang tahanan ng pamilya, na winasak ng halimaw. Sa bakuran, makikita pa rin ang ulo ng nilalang na nakatusok sa ibabaw ng duguan na kawayan. Kasabay nito, may isang misteryosong figura na nakadamit ng maitim na balabal na dumating sa pinangyarihan, at napagtanto niyang natagpuan na niya ang tamang bahay. Ito ang mangangaso ng multo, si Mang Grion, nakabalintunaang nakaramdam ng kaunting awa sa nakakaawang kalagayan ng halimaw. Naaalala niya ang mga taga-baryo na nagmakaawa sa kanya ng lubos upang patayin ang bata, na sinasabing ito ay isang halimaw na nagkubli. Nagsimulang mag-isip ng labis si Mang Grion tungkol sa posibilidad ng isang multo na perpektong nagpapanggap bilang isang 10 taong gulang na bata. Kung tutuusin, 12 ng mga bata ang hindi magkakaroon ng lakas upang talunin ang gayong nilalang, pabayaan ang lamig ng loob na ipakita ang ulo nito bilang tropeo. Determinado na malaman ang katotohanan gamit ang kanyang sariling mga mata, binuksan niya ang pinto ng tirahan. Pagpasok sa loob, nadatnan ng mga ngaso ang batang nakaupong mag-isa sa sulok ng bakuran. Nababalutan ng mga sugat, napansin ng bata ang kanyang presensya at nagtanong kung sino siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mang Grion, isang mangangaso ng multo, at nagulat ang bata nang malaman kung ano ang kanyang trabaho. Pagkatapos noon, nagtitigan lamang silang dalawa. Napagtanto niya na ang maliit na batang ito nga ang nakakatakot na halimaw na pinag-uusapan ng mga taga-baryo. Nakita niya ang walang laman na tingin sa mga mata ng bata kaya naunawaan niya kung bakit natatakot ang mga taga-baryo, ngunit pinili niyang huwag magpadalos-dalos sa paghusga sa kanya. Tumingin siya sa mga mabababaw na libingan sa malapit at naisip niya mula sa kanyang maruming katawan na siya mismo ang naghukay ng mga libingan ng kanyang pamilya. Inisip niyang marahil ay wala pang nakakain o nainom ang bata ng ilang araw, kaya't nagpa siya ang mangangaso na kunin ang kanyang mga supply at naglagay ng isang mangkok ng lugaw sa lupa. Sa harap mismo ng bata, sinabi ni Mang Grion na kumain na siya, ngunit naguluhan ang bata at nagtanong kung bakit siya binibigyan ng pagkain. Tinanong niya kung hindi ba siya dumayo rito upang tapusin siya. Bilang tugon sa kahilingan ng mga takot na taga-baryo, ipinaliwanag ng bata na lagi siyang ayaw ng lahat dahil sa kanyang kakaibang mga mata. At ngayong nakita nila siyang talunin ng isang multo, gusto lang nila siyang mawala. Nang marinig ang gayong kagulangang paglalabas ng loob mula sa isang bata sa kanyang edad, labis na naantig si Mang Grion. Nagpasya siyang umupo sa tabi niya at hiniling na ikwento niya ng detalyado kung paano niya aktwal na natalo ang nilalang. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumalik sa isip ng bata ang mga alaala ng gabing iyon. Naalala niyang perpekto ang mga walang buhay na katawan ng kanyang mga magulang na nakalatag sa lupa. Nagtago ang bata ng tahimik habang nilalamon ng kakilakilabot na halimaw ang natitira pa sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa lahat sa pamamagitan ng bitak ng pintong kahoy. Ang nakakagimbal na imahe ng trahedyang iyon ay nakatatak magpakailanman sa isip ng bata. Ngunit sa nakita niya, hindi siya pwedeng manatiling walang gagawin. Dahil sa matinding pagnanais na makapaghiganti, nakagawa ang bata ng isang matalim na pansamantalang sibat na kawayan, taglay ang matinding tapang. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang sandata diretso sa leeg ng kakilakilabot na halimaw. Ipinaliwanag ng bata na nagtago siya sa latian, sinundan ang bakas ng nilalang, ipinagbili ang kanyang mga gamit upang bumili ng impormasyon, at nakapag-iganti. Grabe, ang batang ito ay totoong alamat, paborito ko na agad siya. Tinanong ni Mang Grion kung bakit niya ipinakita ang ulo sa tarangkahan, at sumagot siya na gusto niyang ibalik ang mismong kalupitan na idinulot ng halimaw.
Kahit na parang hindi ka panipaniwala ang kwentong galing sa isang bata, makikita niya sa kanyang mga mata na walang kahit isang kasinungalingan sa kanyang mga salita. Napansin niya ang kawayan na nilagyan ng asin at alam niyang kahit na may ganoong lansihin, mahirap pa ring pabagsakin ang isang multo tulad niyan, kahit para sa mga matatanda. Napansin ni Mang Grion ang kalmado, determinasyon, at katumpakan ng bata, at napagtanto niyang siya ay ipinanganak na upang maging mangangaso ng multo. Inamin ng bata na ngayong tapos na ang kanyang paghihiganti, wala na siyang dahilan upang mabuhay. Nakayuko, sinabi niya na ang kanyang nalalabi lamang na hiling ay ang payapang mamatay doon sa tabi ng kanyang pamilya. Nang marinig yun, tinapak lamang ni Mang Grion ang noo ng bata. Nalito ang bata, at nagpasya siyang tanungin ang kanyang pangalan. Nalaman niyang ang tawag sa kanya ay Yiz. Pagkatapos noon, tinanong ng mga ngaso kung talagang iniisip niyang nakamit niya ang tunay na paghihiganti sa pamamagitan lamang ng pagsasabit ng ulo sa tarangkahan. Tinanong niya kung hindi ba siya nakontento lamang sa resultang ito, na nagkukunwaring sapat na ito para sa kanya. Tinanong ni Mang Grion kung paano siya masisiyahan sa pagpatay sa iisang multo lamang matapos mawala ang kanyang buong pamilya at ang kanyang kagustuhang mabuhay. Pagkatapos ay tinalikuran niya siya at ipinaalam na dahil siya ay isang ordinaryong tao at hindi halimaw, kinakansela ang utos ng paghahanap, at nagpaalam ng malamig. Matapos pakinggan iyon, naiwan si Yiz na nag-iisip ng malalim. Lumipat ang eksena sa hapon sa baryo kung saan labis na nagalit at nabigla ang punong baryo nang marinig ang desisyon ni Mang Grion. Sumigaw siya sa inis, tinanong kung hindi ba talaga niya papatayin ang bata, ngunit mahinahon niyang sinagot na ang bata ay isang normal na tao lamang. Sinubukan niyang mag-alok ng mas maraming pera upang makuha siya. Ngunit agad na sumagot ang mga ngaso, anong problema mo't galit na galit ka sa isang bata? Nagwala ang punong baryo, itinuro ang kakaibang mga mata ng bata, iginiit na siya ay isang sinumpang nilalang na magdadala ng kapahamakan sa buong baryo. Dahil sa lubos na paghamak, sinabi ni Mang Grion ang mapait na katotohanan, sa totoo lang, ang mga tao sa baryong ito ang mukhang tunay na mga halimaw sa kanyang paningin. Binalaan niya na ang pagtatakwil sa isang bata dahil lamang sa kakaiba siya ay isang malaking pagkakamali, at ang pag-iipon ng sama ng loob ay magdudulot lamang ng pag-akit ng mga tunay na multo. Matigas na iginiit ng matanda na ang bata ang umaakit sa mga nilalang. Ngunit napagtanto niyang ang mga mangmang na iyon ay hindi makikinig sa katwiran. Determinado na ayusin ang sitwasyon sa kanyang sariling paraan, inalis ni Mang Grion ang bahagi ng kanyang panakip sa ulo at ipinakita ang isang matalim na sungay sa kanyang ulo, na ikinagulat ng taga-baryo. Ipinakita niya ang kanyang nakakatakot na tunay na pagkakakilanlan sa harap ng lahat at nagbigay ng mahigpit na babala na huwag ng manggahas na guluhin ang batang ulila. Sa pamamagitan ng nakakatakot na titig at mga matang kumikinang ng maliwanag na pula, binalaan niya na sinumang sumuway ay haharap sa matinding parusa mula sa kanya, isang nakakatakot na dokaba. Natamba sa lupa ang taga-baryo sa takot, sumisigaw ng tulong, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang lahi ay may kasunduan sa mga tao na manghuli ng mga halimaw. Sinabi niya ng may sarcasm na sa makitid na pag-iisip, lahat ay magkakapareho, at muling sinabi na ang trabahong alisin ng bata ay opisyal ng kanselado. Habang lumalakad ang mga ngaso palayo sa kadiliman, nagbuntong hininga ang lalaki sa galit, hindi matanggap na kumuha siya ng isang di umano'y halimaw upang tulungan sila. Nanginginig sa galit at takot, nagpanik ang punong baryo. Hindi alam kung ano ang gagawin mula ngayon upang malutas ang kakilakilabot na problemang ito. Dahil sa sobrang kamangmangan, nakarating ang mga taga-baryo sa duwag na conclusion na wala silang choice kundi ang sila na ang kumilos, lubhang armado. Nagmarcha sila ng baliw na may masamang layunin na protektahan ang baryo mula sa bata. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang kumalat ang apoy na wala ng kontrol sa lumang tahanan ni Yiz. Pinalibutan ng mga taga-baryo ang bahay at sinunog ang lahat. Pinapanood ang kriminal na pagsunog na walang awa na nilalamon ang mga naninirahan sa kalagitnaan ng gabi. Nagsimulang tumawa ang punong baryo na parang baliw. Ipinagmamalaki at sumisigaw na dapat ay sinunog na nila ang lugar mula pa sa simula. Grabe, ang mga taong ito ang tunay na mga halimaw, mga lubos na walang hiya. Sumigaw sila na kung walang bahay, hindi na makakapagstay ang maliit na halimaw doon. Habang palapit ng palapit ang apoy sa mga pansamantalang libingan, desperado si Yiz na makita ang mga libingan ng kanyang mga magulang at mga kapatid na nanganganib ng apoy. Tumakbo siya patungo sa apoy upang subukang protektahan ang huling pahingahan ng kanyang pamilya,
ang lubos na sira ang ulong lalaki ay patuloy na tumatawa ng malakas, sinasabi sa apoy na sunugin ang bata hanggang sa maging abo na lamang siya. Biglang, nagsimulang mabuo ang isang halimaw mula sa kawalan, at ang lahat ng negatibong enerhiya at sama ng loob mula sa mga taga-baryo ay nagsimulang magsama-sama. Mula sa masamang pagkamuhi ng mga tao, isang napakalaking bagong multo na may maraming mata ang nakakatakot na lumitaw mismo sa gitna ng baryo. Ang higanteng nilalang ay umungal sa galit, iniuutos na masunog ang lahat sa paligid, na nagdudulot ng napakalaking pagkawasak gamit ang kanyang madilim na kapangyarihan. Pinanood ni Is ang nakakatakot na aparisyon na iyon ng lubos na gulat, na pagtanto niyang isa na namang kakilakilabot na multo ang lumitaw mismo sa harap niya. Ang kakaibang halimaw ay umungal ng malakas, ipinakita ang matatalim ng ngipin at isang lubhang nagbabantang madilim na lilang aura. Nang walang pag-aalinlangan, nagpaputok ang multo ng isang mapanirang lilang energy beam na tumama sa lupa mismo kung saan nakatayo ang bata. Halos hindi makareaksyon ng bata sa nakakatakot na bilis at malaking mapanirang kapangyarihan ng sorpresang pag-atake na yun. Dahil sa lakas ng marahas na pagsabog, itinapon si Is palayo sa hangin, napapasingot sa sakit habang direktang tinatamaan, gamulong siya nang wala sa kontrol sa maruming lupa, sa gitna ng mga labi na patuloy na nasusunog. Nakalugmok sa lupa at lubhang nababalutan ng dugo, pinilit ng bata ang kanyang sarili na manatiling may malay sa kabila ng lahat ng pinsala sa kanyang katawan. Pagtingin sa gilid, bumalat ang desperasyon habang nakita niyang ang kanyang pamilya ay lubos ng nawasak. Gamit ang natitira pa niyang lakas, sinubukan ng bata na itulak ang kanyang sarili mula sa lupa upang tumayo at harapin ang kakilakilabot na banta. Muli niyang tinitigan ang higanteng multo na lumilitaw mula sa usok, na pagtantong kailangan niyang lumaban muli kung gusto niyang makaligtas sa gabing ito. Dahil sa matinding galit, mapait niyang isinumbong na kinuha nila ang kanyang pamilya at ngayon ay sinisira pa ang kanyang pagkakataong mamatay kasama nila. Sa gitna ng lilang usok, lumitaw ang baluktot na mukha ng punong baryo, tumatawa ng baliw at nakakatakot. Sinubukan ng multo na durugin ang bata gamit ang isang brutal na atake, na nagkalat ng dugo at mga labi sa buong bakuran. Mahigpit na hinawakan ang kanyang pansamantalang sandata. Naisip ni Is na akala niya ay wala na siyang anumang mawawala sa malupit na mundong ito. Ngunit nang makita niyang dinungisan ang walang hanggang pahingahan ng kanyang mga mahal sa buhay, napagtanto niya sa isang kisap mata ng galit na mayroon pa ring mahalagang bagay na dapat protektahan. Sa sandaling yun ng panganib, bumalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Mang Grion, na nagtatanong kung talagang iyon na ang tunay na paghihiganti. Patuloy na umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa kanyang ulo, nagtatanong kung tinatanggap lamang niya ang masamang kinalabasan dahil sa lubos na pagsuko. Ang mga alaalang yun ay nagdulot ng matinding pagkamuhi sa dibdib ni Is, na gumising ng mabangis na galit at nakakatakot na determinasyon sa kanyang mga mata. Mula sa kawalan, isang napakalaking marahas na pagsabog ng lilang enerhiya ang pumutok sa paligid ng bata, na pumutok sa lupa sa ilalim niya habang ang kanyang nakatagong kapangyarihan ay gumising sa isang brutal na paraan. Inilunsad ni Is ang kanyang sarili ng buong lakas patungo sa bibig ng higanteng halimaw. Ang mga baluktot na kaluluwa sa loob ng multo ay patuloy na bumubulong ng malupit na nawala ang kanyang pamilya, ang kanyang kagustuhang mabuhay, at lahat ng iba pa. Muling umalingaw-ngaw sa isip ni Is ang malupit na mga salita ni Mang Grion, na nagtatanong kung paano siya masisiyahan sa pagpatay sa iisang nilalang lamang. Samantala, ang higanteng kakaibang halimaw na nabuo mula sa mga kaluluwa ng taga-baryo ay umungal ng buong galit mismo sa gitna ng wasak na bakuran. Binuksan ng multo ang kanyang malaking bibig na puno ng matatalim ng ngipin upang lamunin ang bata ng tuluyan. Ngunit, tinipon ni Is ang kanyang huling lakas at lumundag pasulong, itinutok ang kanyang palakol diretso sa gitna ng malaking mata ng halimaw. Ang kakilakilabot na nilalang ay natisod at kumislat sa sakit, habang ang bata ay lumapag sa lupa, napapaligiran ng makapangyarihang lilang enerhiya. Iniabot ni Is ang kanyang kamay na kumikinang sa mystical na apoy at ipinahayag na sa wakas ay naunawaan na niya ang tunay na kahulugan ng kanyang paghihiganti. Sinabi niya na may titig ng puro galit at determinasyon na ang kanyang paghihiganti ay magwawakas lamang kapag ang bawat multo ay nawasak. Ngunit pagkatapos ng marangal na panatang yun, tuluyang naubos ang lakas ng bata at nagsimulang lumaylay ang kanyang braso. Hindi na nakayanan ang matinding pagod at lala ng kanyang mga sugat. Tuluyang nawala ng malay ang bata mismo sa gitna ng usok. Gayunpaman, bago siya bumagsak ng walang magawa sa lupa,
Lumitaw ang matatag na kamay ni Mang Grion upang hawakan ng maayos ang braso ng bata. Ang mga ngaso ng multo ay pumadyak sa lupa ng may baliw na lakas, nagpakawala ng napakalaking mystical na shockwave sa paligid niya. Dala ang bata ng walang kahit kaunting hirap, nagpaputok siya ng isang mapanirang lilang energy strike na lubusang nagpawi sa multo. Ang malaking mata ng halimaw, na may nakatusok pang palakol, ay lumawak sa takot bago tuluyang maglaho sa hangin. Pinagmasdan ni Mang Grion ang walang malay na bata sa kanyang mga bisig. Labis siyang humanga na hindi siya sumusuko laban sa mga halimaw kahit na siya ay napakaliit. Magiliw niyang niyakap siya at pinuri ang batang si Yiz, kinilala ang kanyang pambihirang tapang na ipinakita sa laban. Tumingin siya ng may lubos na pagkasuklam sa baryo at malamig na sinabi na ang mga taong hindi mapagparaya ay kaawa-awa kumpara sa bata. Ipinaliwanag ng mga ngaso na ang sama ng loob ay lumilikha ng demon-ikong enerhiya na umaakit ng mga halimaw, kaya nga siya nagbabala na itigil na ang kalupitan. Itinuro niya na maging ang pagdating ng unang multo na Samire sa kanyang pamilya ay maaaring direktang resulta ng sariling masamang hangarin ng mga taga-baryo. Nang walang kahit kaunting awa, iniutos ni Mang Grion na magbayad sila ng penitensya para sa kakilakilabot na pagdurusa na idinulot nila sa pamilya ni Yiz. Sa isang huling paggamit ng kanyang mapanirang lakas, nilinis ng mga ngaso ng multo ang nasusunog na lugar ng tuluyan. Ang mga labi at ngipin ng natalong nilalang ay nagsimulang tuluyang matuno, nawawala sa liwanag ng umaga. Ang halimaw ay nagpakawala ng kanyang huling pag-ungal ng pagkatalo bago tuluyang maglaho mula sa mundong iyon. Hawak ang bata, mapayapang lumakad si Mang Grion palayo na nakatalikod sa pagkawasak, sinabing ang nilalang ay masyadong maingay para sa kanyang panlasa. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang magkamalay si Yiz sa isang kama, na naaalala ang kanyang pangako na lipulin ang lahat ng multo sa mundo. Sinang-ayunan ni Mang Grion ang kanyang pagpili, sinabing kung makakayanan niyang mabuhay kahit na bilang isang mapaghiganting nilalang, tiyak na darating ang mas maliwanag na mga araw. Nangako siyang tutulungan siyang makamit ang lakas na kailangan para sa kanyang paghihiganti at na siya ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa makayanan niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Habang sumisikat ang araw sa likuran, lumakad ang mga ngaso na bitbit ang batang si Yiz, na nagpasya na ampunin siya mula sa sandaling iyon. Lumipat ang kwento sa isang payapa at tahimik na lugar kung saan ang isang magandang paru-paro na may kahel na pakpak ay marahang lumilipad sa ilalim ng bughaw na langit. Ang paru-paro ay dumudulas ng maayos malapit sa mahaba at kapansin-pansing lilang buhok ng mga ngaso sa bakuran, habang marahang lumapag ang insekto sa balikat ni Mang Grion, tahimik na nagpapahinga si Yiz sa isang kama na nababalutan ng mga benda sa buong katawan niya. Dahan-daang kumilos ang bata at naglabas ng mahinang daing ng sakit habang nagigising mula sa kanyang mahaba at malalim na paghilom na pagkakatulog. Nang mapansin ang paggalaw sa kama, mahinahong tanong ni Mang Grion kung sa wakas ay nagising na siya mula sa puwersahang pahingang iyon. Sinubukan ng bata na magsalita at matyaga niyang ipinakilala muli ang sarili bilang si Mang Grion, ang mga ngaso ng multo na nagligtas sa kanya mula sa pagkamatay. Diretso niyang sinabi sa kanya na pwede niyang kamuhian siya kung gusto niya dahil pinili niyang iligtas siya sa sitwasyong iyon dahil lamang sa biglaang sapantaha. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ng bata ang mga kakilakilabot na alaala ng labanan laban sa bagong higanteng multo. Naalala niya nang may kalungkutan ang mga libingan na hinukay niya para sa kanyang pamilya na lubusang nawasak ng apoy. Ang kanyang huling malinaw na alaala ng trahedyang gabing yun ay ang misteryosong mga ngaso na nagdadala sa kanya palayo sa kanyang mga bisig habang sumisikat ang araw. Napagtanto ng bata nang may mabigat na kalooban na ang pagkawasak ng mga libingan ng kanyang mga magulang at mga kapatid ay hindi lamang isang masamang panaginip. Sa kasamaang palad, umupo si Yiz sa kama at nagulat nang tingnan ang kanyang sariling balat sa ilalim ng mga benda. Napansin niyang wala ni isang peklat ng paso ang natira. Nagpasalamat siya sa pangangalagang medikal at pinuri ang mga tao ng DAB, na ikinagulat ng mga ngaso na nananatili siyang kalmado kahit na alam kung ano siya. Ipinaliwanag ng bata na mabuti ang pakikitungo niya sa kanya at yun lang ang mahalaga, na nagpatahimik sa kanya at napagtantong siya ay isang batang walang pagkiling. Tinanong ni Mang Grion kung ang pangalan niya ay talagang Yiz, at tumpak at seryosong kinumpirma ito ng bata. Tinanong niya kung naisip na niya ang alok niya na sumama sa kanya at matuto ng sining ng eksorsismo, at pinuri niya ang likas na husay ng bata. Inamin ni Yiz na ang pagkakaroon ng matitirhan at libreng pagsasanay ay parang sobrang ganda para maging totoo, at inamin niyang nakakapagduda ito.
Ngumiti ang mangangaso, nakitang nakakatawa ang katalinuhan niya, at binalaan na kung gusto niya talagang sumama sa kanya, kailangan niyang maghanda ng husto. Inihayag niya na ang pagsasanay ay magaganap sa kaharian ng Dib, isang kapaligirang puno ng demonikong enerhiya at lubhang mapanganib para sa mga tao. Binalaan ni Mang Grion na ang kanyang mga paraan ng pagsasanay ay sobrang brutal na parang araw-araw na pagpapahirap ang mararamdaman niya. Sa harap ng nakakatakot na babalang yon, inulit ng batang si Yiz ang salitang pagpapahirap ng may malalim at misteryosong tingin. Ikinagulat ng mangangaso ang sinabi niyang gusto niya ito dahil kung walang ganitong mahigpit na pagsasanay, hinding-hindi niya magagawang lipulin ang mga halimaw. Opisyal niyang tinanggap ang alok at sumama kay Mang Grion, na nagpalabas ng bahagyang ngiti sa makapangyarihang mangangaso ng multo. Inamin ni Mang Grion na sinubukan lang niyang takutin siya kanina sa kanyang mga babala, ngunit napagtanto niyang matatag ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ay iniutos niya sa kanya na kumain dahil kailangan ng bata na ganap na gumaling mula sa kanyang mga sugat bago sila makapunta sa Anman. Dahil sa matinding gutom, matatag na inabot ni Yiz ang mangkok ng mainit na pagkain na espesyal na inihanda para sa kanyang paggaling. Habang papalayo siya, lumingon ang mangangaso na may ngiti at sinabing siguraduhin niyang ubusin ang lahat ng nasa plato. Sa pagkakataong ito, tahimik siyang pumayag at nagsimulang kumain ng mabilis, determinadong mabawi ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay dinala tayo ng kwento sa isang misteryosong malaking hanay ng bundok na nababalot ng makapal at tahimik na hamog sa ilalim ng maulap na langit. Habang naglalakad, binanggit ng bata na kakaiba ang panahon, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa masamang enerhiya ng lugar, at binalaan siyang huwag tumawid sa sagradong lubid. Pagkatapos ng ilang hakbang sa mahamag na daan ng bundok, ipinaalam ng mga ngaso ng multo na narating na nila ang kanilang destinasyon. Nakatayo sa harap ng isang napakalaking pintuang kahoy, inihayag niya na naroon ang pasukan sa templo ng mga tagapangalaga ng multo, kung saan siya maninirahan sa kaharian ng Do Cave. Mahigpit na nagbabala ang sinaunang karatula sa pintuan na ang templong ito, na binabantayan ng mga espiritu, ay bawal na lugar para sa sinumang ordinaryong tao. Nagtanong ang bata kung talagang okay para sa isang tao na pumasok doon, at tinutokso siya nito. Tinanong kung bigla siyang natakot, ipinaliwanag niya na nag-aalala lang siya na magdulot ng problema para sa kanya, na nagpaisip sa mga ngaso na siya ay isang pambihirang bata. Sinabi ni Mang Grion na huwag siyang mag-alala, at may autoridad niyang sinabi na walang DKI sa templo ang magdaraing sa utos ng kanilang sariling pinuno. Inulit ni Yiz ang nakakaakit na titulong yun sa kanyang isipan, sinusubukang maunawaan ang napakalaking kahalagahan at tunay na katayuan ng mga ngaso sa lugar na iyon. Nang tuluyang bumukas ang malaking pintuang kahoy, lumaki ang mga mata ng bata sa lubos na pagkagulat at paghanga sa kanyang nakita. Sa harap niya ay lumitaw ang isang maganda at higanteng nakatagong lungsod na nakatago sa mga bundok, puno ng mga sinaunang templo at makukulay na puno. Nagulat si Yiz at sinabing parang ibang mundo ito. At buong pagmamalaki niyang tanong kung hindi ba niya itinuturing na maganda ang lugar. Pinapanood ang mga lokal na naglalakad sa malaking liwasan ng templo, nagtataka ang bata kung ang lahat ng mga taong yon sa di kalayuan ay mga dobi. Ilang residenteng may mga sungay sa kanilang ulo ang nagsimulang magchismis ng may pagkagalit sa pasukan, nagtatanong kung paano nang ahas ang isang simpleng tao na pumasok sa sagradong templo. Dalawang batang Do Cave ang nanood sa batang naglalakad na may seryoso at mapagmatsyag na tingin dahil sa kanyang pambihirang presensya roon. Biglang sumigaw ng malakas si Mang Grion sa lahat ng naroroon. Maringal na inihayag na si Yiz ang magiging kanyang bagong baguhan sa eksorsismo. Iniutos niya sa isang matatag na boses na tratuhin ng lahat ng residente ang bata nang may pag-aalaga at paggalang dahil mula ngayon ay bahagi na siya ng kanilang pamilya. Nakinig ang mga dokaya sa malakas at mapagpasyang salita ng kanilang pinuno ng buong atensyon, tinanggap ang anunsyo ng walang pag-aalinlangan. Agad na ngumiti ang mga lokal sa palakaibigang paraan at sinabi, kung dinala siya ng amo, ayos lang yun. Komento nila na nakakatuwang magkaroon ng bagong miyembro sa komunidad. Lubos na nag-isip si Yiz, na pagtantong iisang salita lamang mula kay Mang Grion ang kailangan para tanggapin siya agad ng lahat. Buong pagmamalaking ngumiti ang mga ngaso, iniisip na kahanga-hanga ang bata, at nagpasya na ang malakas na pagtanggap na yun ay sapat na bilang pagsisimula. Pagkatapos ay inanyayahan niya siyang makibahagi sa pinakamahalagang bahagi ng anumang pangangaso ng multo, na dinala siya sa isang mesa na puno ng masaganang pagkain.
Inutusan ng pinuno ang palakaibigang tagapagluto na magdala pa ng mas maraming pagkain sa mesa, na humihingi ng espesyal na pokus sa mga ulam na karne. Nakaupo sa harap ng piging, nagtanong si Yiz kung ano ang kinalaman ng pagkain sa pangangaso ng multo. Hindi nakuha ang koneksyon sa pagsasanay, marahang inilapag ni Mang Grion ang kanyang kamay sa kanyang ulo at pabirong ipinaalam na may malaking problema siya kung gusto niyang magsanay ng eksorsismo. Ipinaliwanag niyang nakakalimutan niya, siya ay isang lumalaking bata pa lamang at ang tungkulin ng isang bata ay kumain at matulog ng marami, binalaan ng mga ngaso na kung hindi niya bubuhayin ang kanyang katawan habang lumalaki, pagsisisihan niya ito ng lubos kapag naging tunay na mga ngaso na siya. Nakuha ng bata ang payo at nagpa siya na kumain ng marami hanggat kaya niya. Tinanggap niya na ang pagpapalakas ng katawan ay unang hakbang para sa kanyang paghihiganti, at nagsimula siyang lumamo ng karne nang mabilis na puno ang kanyang mga pisngi, na ikinatuwa ng mga ngaso sa tabi niya. Biglang, narinig ang masasayang at mabilis na mga yapak na papalapit sa mesa, at isang masiglang boses ang tumawag sa pinuno ng templo, isang maliit na batang babaeng Dokhaib na may mapusyaw na lilang buhok na nagngangalang Ganga ang tumakbo ng masaya, may dalang malaking mangkok na puno ng karne. Nagpaalam si Mang Grion, binanggit na may mga nakabinbin siyang gawain at sinabihan si Ganga na gabayan ng bata sa kanyang silid pagkatapos siguruhing nakakain niya ang lahat. Masayang tinanggap ng batang babae ang misyon habang si Yiz, na puno ang bibig ng pagkain, ay pinagpawisan ng malamig at naisip na ito ang tunay na pagpapahirap. Nagsimulang maglaro si Ganga sa kanyang buhok dahil sa pagtataka kung bakit wala siyang sungay, at tinanong ang kanyang edad, tahimik na sumagot ang bata na siya ay 10. Lubhang nagulat siya nang malamang 10 pa lang siya ngunit kumikilos ng napaka-mature, samantalang ang bata ay nakakatuwang ang pagiging bata niya sa edad na 22. Tumawa ang matandang tagapagluto at ipinaliwanag na ang mga tao ay tumatanda ng doble ang bilis kumpara sa mga Dokhabe. Ibig sabihin si Ganga ay 1 taon lamang ang tanda sa pag-iisip. Maging iyon man, masayang ipinagdiwang ng batang babae, sinabing ginagawa siyang nakatatandang kapatid ni Yiz at labis siyang natutuwa na magkaroon ng nakababatang kapatid. Hinaplos ng tagapagluto ang ulo ni Ganga at hiniling na alagaan niya ito ng mabuti, at buong ningning na nangako ang batang babae na aalagaan niya ang kanyang bagong kapatid. Tahimik na pinagmasdan siya ng batang ulila ng ilang sandali sa kanyang karaniwang kalmado, seryoso, at medyo misteryosong tingin. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Yiz na nahihirapang lumakad habang hawak ang kanyang lubusang punong-punong tiyan dahil sa sobrang pagkain ng karne. Nagreklamo siyang sobra ang kanyang nakain, ngunit tumawa ang batang babae sa palakaibigang paraan, sinabing dahil bata pa siya, mabilis nitong matutunaw ang lahat. Sinabi ni Ganga na sobrang swerte niya na direktang magsanay sa ilalim ng amo, at nagtanong ang bata kung talagang ganoon kakahanga-hanga ang mga ngaso ng multo. Nakapagtatakang inihayag ng batang babae na si Mang Grion ay isang buhay na alamat na nangangaso ng mga halimaw sa loob ng 300 taon, at mas malakas kaysa sa lahat ng mga dobi doon na pinagsama. Naisip ng bata na nabuhay siya ng mahigit 300 taon, at napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng realidad ng mga tao at mga daobies. Nagtapos siya sa pag-iisip na sa kabila ng lahat, kung titingnan ng mabuti sina Ganga at Mang Grion, hindi siya gaanong nakakakita ng pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga ordinaryong tao. Habang tinitingnan ng tunay ng ngiti ng batang babae, natanto ni Yiz na nakakaramdam siya ng mainit at malugod na koneksyon ng tao na hindi niya kailanman naranasan sa kanyang lumang baryo. Lahat ng iyon ay tila kakaiba at bago sa kanya hanggang sa biglang may isang napaka-aroganteng boses na umalingaw-ngaw sa looban, sumisigaw na tumigil ang tao, lumingon sila at humarap sa isang galit na grupo. Nagrereklamo na ang bata ay nang ahas na pumasok sa kaharian at direktang nagsasanay pa sa kanilang abalang amo, ang pinuno ng grupo, isang batang asul ang buhok na Doki, ay pumutok ng kanyang mga buko nang may masamang ngiti at inanyayahan sila sa isang hindi masyadong palakaibigang usapan. Labis na kinabahan si Ganga, na pagtantong ang nasa harap nila ay si Ilchoy at ang kanyang grupo ng mga pasaway sa templo, mapanuyang tiningnan ng bully ang bata, habang ang batang ulila ay nagtataka lamang kung sila ang tipo ng mga taong mahilig gumawa ng gulo ng walang dahilan. Unti-unting lumipas ang oras sa lugar, at nagsimulang magkaroon ng magagandang kulay kahel ang kalangitan ng templo sa pagdating ng paglubog ng araw sa ibabaw ng mga bundok. Desperadong sinubukang makialam ni Ganga, sumisigaw sa grupo ng mga bully at hinihingi kung ano ang tingin nila sa kanilang ginagawa doon.
Gayunpaman, lumitaw si Yiz na lubhang nabugbog at nakayuko sa sakit sa gitna ng bakuran, na nagpapakitang tinanggap niya ang matinding pagbugbog. Binalaan ng batang babae na hindi ito papalusutin ng amo, ngunit sumagot ang karibal, sinabing iyon ay isang perpektong normal na sesyon ng sparring sa templo. Tinutuya niya na gusto lang niyang ilagay sa lugar ang tao upang hindi ito mamatay laban sa tunay na halimaw, at sinabing masyadong mahina ang bata. Inihayag ng bully ang kanyang selos sa likod ng pag-atake. Hindi niya matanggap na pinili ng mga ngaso na sanayin ang isang marupok na bata imbes na siya. Itinulak ng ulila ang kanyang sarili ng may hirap, pinunasan ang kanyang sariling dugo, at naunawaan na ang lahat ng karahasang yon ay binawas lang bilang simpleng pagsasanay. Sa lubos na kalmado, humingi ng tawad ang bata sa bully, payapang sinabi na akala niya ay pinagtitripan lamang siya. Inamin ni Yiz na tahimik niyang tinanggap ang mga suntok upang maiwasang magdulot ng gulo sa templo, at humingi ng tawad dahil sa pakiramdam niyang nasira niya ang pagsasanay ng grupo. Nang marinig ang gayong tapat at mature na pangangatwiran mula sa kanyang sariling biktima, lumaki ang mga mata ni Ilchoy at tuluyang nanahimik. Naiinis sa ugali ng bata, tuluyang nawala ng kontrol ang bully at naghatid ng isa pang napakarahas na suntok mismo sa mukha ni Yiz. Nagsimula siyang maglabas ng mabilis at agresibong kombinasyon ng mga atake laban sa bata, na sinubukan lamang na ipagtanggol ang sarili mula sa walang tigil na pambubugbog. Sumigaw ang umaatake sa galit, tinanong kung iniisip ng bata na mas magaling siya sa kanya dahil lang sa nagpipigil siya ng mga suntok upang hindi siya mapatay. Patuloy na tinanggap ng batang ulila ang sunod-sunod na suntok sa mukha at katawan mula sa mabagsik na pag-atake ng karibal. Gayunpaman, napagtanto ng bully ng may galit na kahit na binubugbog niya ang bata ng walang awa, ang laban ay tila hindi siya nasisiyahan. Iyon ay dahil napansin niyang tumatanggi ang bata na ipikit ang kanyang mga mata kahit isang segundo lamang, at nananatiling nakatitig sa kanya kahit na tinatanggap ang mga suntok. Lalong nagalit ang karibal sa mapanghamong titig na yun, ngunit nanatiling nakapokus si Yiz at mahinaong napansin na ang lahat ng mga atake ng kanyang kalaban ay sumusunod sa paulit-ulit na pattern. Kasabay nito, lumaki ang mga mata ng umaatake at ng lahat ng nasa paligid ng may pagkabigla habang naramdaman nila ang biglaang mapanganib na pagbabago sa tindig ng labanan ni Yiz. Sa sobrang bilis, umiwas ang bata sa atake ng karibal at sumugod pasulong, naghagis ng kontrasuntok na puno ng kanyang mystical na lakas. Nakita ng bully ang kamao ng bata na paparating sa kanya, at lumaki ang kanyang mga pupil sa lubos na pagkagulat habang napagtanto niyang hindi na siya makakaiwas sa oras. Ang malinis at marahas na suntok ni Yiz ay tumama ng buong lakas sa kalaban mismo sa gitna ng bakuran ng pagsasanay, na nagpalabas ng napakalaking shockwave. Hawak ng karibal ang kanyang sariling nabugbog na mukha na may ekspresyon ng puro pisikal na sakit, pinagpawisan ng malamig at hindi makapaniwala sa nangyari. Tuluyang bumagsak ang bully ng nakadapa, lubhang naguguluhan at naubusan ng lakas mula sa malakas na suntok na tinanggap niya mismo sa panga. Hirap na hirap at dumudugo, pinagsisihan ni Yiz na maikli ang kanyang abot at naalala ang payo ng kanyang tagapagturo tungkol sa kahalagahan ng pagkain ng maayos. Lumapit siya sa natumbang umaatake at sinabing kahit na siya ay mukhang mahina, mas gugustuhin niyang lumaban ang kanyang kalaban ng buong lakas sa mga susunod na laban. Iniabot ng bata ang kanyang kamay upang tulungan siyang bumangon. Pinaalalahanan ang karibal na ang tunay na mga halimaw sa gubat ay hindi magpapakita ng awa kaninuman. Sa determinadong tingin at walang kahinaan, inanyayahan ng bata ang kanyang kalaban sa isa pang sesyon ng sparring sa hinaharap. Tahimik na bumagsak ang gabi, binalot ang maganda at tahimik na templo sa bundok ng isang makintab na kumot ng malalim na kalmado. Sa loob ng isa sa mga silid ng templo, pinagmamasdan ni Mang Grion ang sugatang bata na may napakaseryoso at palaisip na tingin sa kanyang mukha. Diretso niyang sinabi na nagawa ng bata na mapasama sa isang kaawa-awang kalagayan sa kanyang unang araw ng pagsasanay. Sinabi niyang narinig niya ang kaguluhan at pinalapit siya upang pagalingin ang kanyang mga sugat, habang sinubukan ng bata na balewalain ito. Sinabing ito ay isang nakagawi ang laban lamang, inilapit ng mga ngaso ng multo ang kanyang kamay kay Yiz, naglabas ng maliwanag na berdeng mystical na enerhiya upang simulan ang paggamot sa kanyang mga pinsala. Kinilala ng bata ang mahiwagang paggaling at sinabi niyang ang pag-aaway ay bahagi ng paglaki, ngunit sinabihan siyang lumapit sa kanya kung lumalabis ang mga bagay. Tinanong ng mga ngaso kung nakapaghatid siya ng kahit isang suntok sa bully, at sumagot ang bata ng may kasinungalingan, sinabing hindi na kailangang mag-alala tungkol doon.
Sinabi ni Yiz na hindi siya tinamaan kahit isang beses, ipinaliwanag na mas pinili niyang huwag lumaban upang hindi magdulot ng gulo bilang panauhin sa templo. Naiinis sa kasinungalingan, hinawakan ni Mang Grion ang mukha ni Yiz gamit ang kanyang mahiwagang kamay at itinaas siya sa hangin ng may kadalian, na ikinatakot ng bata. Nagreklamo siyang abala siya sa pag-aayos ng mukha ng isang matigas na bata, at agad na napagtanto ni Yiz na nagalit niya ang kanyang tagapagturo sa kanyang dahilan. Pinaalalahanan siya nito na ipinakilala niya siya bilang pamilya at iniutos na itigil ang pag-asta na parang nahihiyang panauhin, na nagpapangako sa bata na tatandaan ang payo. Upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, tiniyak sa kanya na hindi niya tinanggap ang mga suntok dahil sa kahihiyan o katayuan. Inamin ng bata na ang kanyang karibal ay lumalaban ng buong kaseryosohan at hindi niya lang nagawang makapaghatid ng kahit isang suntok sa laban. Sumang-ayon siya ng matalas, sinabing halata yon, inihayag na ang karibal ay may sapat na talento upang makipagsabayan sa mga matatanda. Naging palaisip si Yiz sa paghahayag tungkol sa kanyang lakas at nagtanong kung, sa ganoong kasanayan sa labanan, magagawa ba ng karibal na manghuli ng mga multo? Sa sobrang seryoso at malalim na tingin, sumagot siya ng may lubos na katiyakan na kung ang karibal ay manghuhuli ng mga halimaw, tiyak na mamamatay ito. Itinuro niya ang kabalintunaan. Ipinaliwanag na kahit na ang bully ay mas malakas kay Yiz, siya ay mabibigo sa tunay na labanan dahil wala siya sa kalmadong pag-iisip ng bata. Ipinaliwanag ng mga ngaso na ang eksorsismo ay hindi lamang tungkol sa brutal na puwersa, pinaalalahanan siya na natalo niya lamang ang multo sa pamamagitan ng paggamit ng asin matapos matuklasan ang kahinaan nito. Sinabi niya na si Ilcho ay mabilis na mamamatay laban sa malakas na halimaw dahil sa kakulangan ng pag-aaral, habang si Yiz ay mabibigo kung ang kanyang swerte ay maubos isang araw. Itinaas ang dalawang daliri, binalaan niya na sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng teoretikal na karunungan at mga teknik ng martial arts nagiging posible ang pagsasagawa ng tunay na eksorsismo. Susunod, nagpasya siyang bigyan ng batang ulila ng kanyang unang mahalagang opisyal na gawain upang masimulan niya ng tunay ang kanyang pagsasanay. Upang simulan ang pagpapalakas ng kanyang katawan, nagsimula si Yiz ng nakakapagod na pisikal na rutina, walang katapusang pagtakbo sa buong panlabas na bakuran ng templo. Nagsanay din siya sa pamamagitan ng paggawa ng maraming mahihirap na set ng push-up sa lupa upang maayos na mapaunlad ang mahihinang kalamnan ng kanyang katawan. Bukod sa pang-araw-araw na pisikal na pagsusumikap, gumugol ang bata ng maraming oras na nakakulong sa pag-aaral sa gitna ng napakaraming libro sa lokal na aklatan. Pinanood siya ni Ganga ng tahimik, nakasandal sa mesa, at nadama niyang kaibig-ibig ang kahanga-hanga at matigas na dedikasyon ng bata sa kanyang pag-aaral. Tinanong niya kung hindi ba siya naiinip pagkatapos ng isang buong linggo ng ganoon, ngunit sumagot siya na kailangan niyang manatiling nakatuon sa gawain upang makuha ang pag-aproba ng amo. Ipinaliwanag ng bata na ang kanyang misyon ay basahin ang bawat libro doon, na nag-iwan sa batang babae na lubhang nabigla habang napagtanto niya ang lawak ng hamon na yun. Pabiro ng bata na mas gugustuhin niyang mawala ng bait kaysa magbasa ng ganoon karami, ngunit mahinahong tumugon ang bata na talagang nasisiyahan siya sa ugali ng pagbabasa. Itinuro niya ang kanyang mga pasa at tinanong kung bakit naroon ang mga yon, na nagpaliwanag kay Yiz na kailangan niyang manalo sa isang sparring match upang patunayan ang kanyang halaga sa labanan. Inulit ni Ganga ang salita ng may pagkalito, hindi maisip kung sino ang maaaring kalaban ng batang ulila araw-araw upang magkaroon ng ganoong mga pasa. Lumitaw muli ang bata, nakaupo sa batong sahig ng bakuran, nakatingin sa kanyang asol ang buhok na karibal. Matapos ang isa pang mahirap na round, nagreklamo ang bully, sobrang inis sa pagiging matigas ng ulo ng bata, na hinahamon siya sa laban araw-araw. Tumugon si Yiz na ito ay pagsasanay lamang sa labanan, sa wakas ay napagtanto ni Ganga kung saan nanggagaling ang lahat ng misteryosong pasa. Nagtaka siya kung ang pagpabagsak kay Ilcho ang kanyang mystical na gawain. Dahil alam na bihirang talunin ng mga tao ang mga dobi gamit lamang ang brutal na puwersa, ipinaliwanag ng bata sa kanyang karibal na ang pagsasanay ay nagsisilbing paghahanda sa kanya dahil ang tunay na mga halimaw sa gubat ay hindi siya iiwan kahit na ayaw niyang lumaban. Lubhang naiinis sa katapangan ng tao, mariing tinapakan ng bully ang batong sahig, nabasag ang paligid niya, at binalaan na siya ay nagpapabeya lamang at nagbanta na babaliin ang mga buto ng bata kung siya ay matigas ang ulo na bumalik at haminin siya muli. Tumakbo si Ganga ng desperado at pumagitna sa harap ng bata,
sumisigaw ng malakas sa bully na itigil ang pananakot kay Yiz. Umalis ang umaatake na bumubulong sa selos, nagreklamo na ang bata ay laging nagtatago sa likod ng mga babae at nagtataka kung ano ang nakikita nito sa kanya. Walang takot sa mga banta, sinabi ni Yiz na hindi niya siya sisisihin kung mabali ang kanyang mga buto, iginiit na maglaban silang muli. Nang marinig ang gayong matapang at determinadong sagot, huminto ang asul ang buhok na bully at tuluyang nanahimik. Sa malalim na pag-iisip, tinitigan niya ang gusali ng templo at napagpasyahan niya ng may lubos na katiyakan na ang batang tao na ito ay isang lubos na baliw. Nagpatuloy ang asul ang buhok na binata pabalik ng tahimik kasama ang kanyang dalawang kasamahan, ngunit bigla, narinig niya ang ulila na sumisigaw ng kanyang pangalan ng malakas sa gitna ng bakuran ng pagsasanay at lumingon ng may pagtataka. Masigasig na kinawayan siya ni Yiz, tinawag siyang lumaban muli, at patuloy na hinamon ng bata ang kanyang karibal sa laban araw-araw. Naghatid ang bully ng mababangis na atake, tinanong kung bakit binabaliwala ng bata ang kanyang mga babala dahil hindi niya talaga mabali ang kanyang mga buto dahil sa mga patakaran. Sumigaw siya sa bata na sumuko na, iginiit na ang isang walang talentong tao tulad niya ay hinding-hindi makakalampas sa isang mandirigma ng lahing dib. Ipinakita ang eksena ng isang luntiang dahon na dahan-daang nahuhulog malapit sa pangunahing gusali ng templo, na nagmamarka ng simula ng paglipas ng panahon sa bakuran ng pagsasanay. Pinanood ng tatlong bully ang bata na umalis muli, ngunit mayroong bagay sa pag-uugali ng tao na nagsimulang lubhang makabuluhan sa pinuno ng grupo. Nagtataka ang asulang buhok na lalaki kung bakit ang mga mata ng bata ay tila hindi man lang nakatuon sa kanya sa kanilang mga laban. Ang malaking, nakakabagabag, at misteryosong pagdududa na ito ay nagsimulang gumulo sa isip ng batang mandirigma habang naglalakad siya sa templo. Nagsanay siya sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang straw practice dummy ng may matinding galit, naglalabas ng sama ng loob sa kanyang grupo na ang buong sitwasyon ay nakakabaliw. Marahas na sinuntok ng lalaki ang straw dummy, ipinakawala ang lahat ng kanyang naipong pagkabigo at galit mula sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay. Patuloy siyang sumuntok ng may determinasyon, galit na tinatanong kung iniisip ng baguhan na siya ay nakaupo lamang habang ang isa ay nagsasanay. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan na nakawin ng baguhan ang atensyon ni Ganga, pabayaan ang pag-apruba ng dakilang amo ng templo na kanyang hinahangaan. Buong pagmamalaki niyang sinabi na ang agwat sa talento sa pagitan nila ay napakalaki at ang mahihinang kamao ng batang tao ay hinding-hindi makakahabol sa kanya. Patuloy na umusad ang panahon sa lugar, ipinakita ang mga luntiang dahon sa mga puno ng templo na marahang umuugoy sa malamig na hangin. Ganap na nagbago ang kulay ng mga dahon, nagkaroon ng makulay na mapula-pulang kulay sa pagdating ng bagong malamig na panahon ng taglagas sa mga bundok ng kaharian. Lumipas ang isang buong taon mula noon, at muling lumitaw ang dalawang batang mandirigma na magkaharap sa malaking bakuran ng pagsasanay. Biglang lumaki ang mga mata ni Ganga at ng iba pang lokal na nanonood sa lubos na pagkabigla, hindi makapaniwala sa eksena sa harap nila. Ang bully mismo ay nakatayong tuluyang nagyelo sa hindi paniniwala, hinawakan ang kanyang sariling nabugbog na mukha na may ekspresyon ng lubos na pagkagulat at pagkabigla, tumingin si Yiz sa kanyang sariling kamao at napagtanto na sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang atake ay nakapaghatid ng malinis at direktang suntok sa kanyang karibal. Sinubukang takpan ng bully ang nangyari, umatras ng ilang hakbang at sumigaw na nataman lamang siya dahil nadulas siya ng hindi sinasadya. Lubhang nagalit dahil nasira ang kanyang depensa, sumugod ang umaatake ng mabilis, naghagis ng suntok ng buong lakas upang tapusin ang laban. Gayunpaman, sa sobrang liksi at kadalian, perpektong umiwas ang batang ulila sa suntok ng kanyang karibal nang hindi nagpapakita ng anumang pagsisikap. Labis na nagulat si Ilchoy nang makita si Yiz na dumudula sa lahat ng kanyang mga atake, naisip na dapat ay sobrang hirap ng kanyang pagsasanay sa buong taon na ito, tinanong niya kung ang isang taon ng pagsasanay ng kanyang karibal ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Nagsisimula ng mapagtanto na ang eksorsismo ay nangangailangan ng kasing daming kaalaman tulad ng kasanayan sa martial arts. Ang totoo ay karamihan sa mga demonyo ay nagtataglay ng napakalaki at nakakatakot na pisikal na lakas. Dahil hindi kayang punan ng mga tao ang agwat na yun sa pamamagitan ng raw na pagsisikap lamang, may malinaw na limitasyon sa pangangaso ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa katawan.
Kahit na ganoon, sumugod ang asul ang buhok na binata ng may galit upang subukang maghatid ng isa pang mabilis na suntok, ang tunay na sekreto na nagpapahintulot sa mga tao na masira ang pisikal na pader na yun laban sa mga makapangyarihang nilalang ay tiyak ang teoretikal na kaalaman na kanilang naipon. Gumalaw si Yiz ng may katumpakang parang sirohano, mabilis na yumuko sa ilalim ng atake ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng pakikipaglaban habang alam ang eksaktong mahahalagang punto at pattern ng paggalaw ng kalaban. Ang isang imposibleng gawa tulad ng eksorsismo ay nagiging ganap na makakamit, ngunit ang lahat ng teoretikal na karunungan na iyon ay walang silbi kung ang pisikal na mga atake ay hindi aktwal na tumatama sa target, dahil doon, kailangan ng isang mandirigma ng isa pang mahalagang elemento. Kailangan nilang ipakita ang tunay na pisikal na husay sa labanan. Tinamaan si Ilchoy ng buong lakas ng mabilis na sunod-sunod na mga atake diretso sa kanyang dibdib at mukha. Tanging kapag ang isang mandirigma ay ganap na pinagkadalubhasaan ang parehong pag-aaral at pagsasanay ng sining ng labanan, nagiging posible na manghuli ng tunay na mga demonyo, kahit na may marupok na katawan ng tao. Ang iba pang mga batang miyembro ng templo na nanunood ng laban ay nakatayong tuluyang nagyelo sa lubos na paghanga, nabigla si Ganga nang makita na nagawa ni Yiz na talunin ang kanyang karibal sa loob lamang ng isang taon ng pagsasanay sa pasilidad, labis siyang namangha sa kung gaano kalaki ang tagumpay habang ang isa pang kabataan ay tumakbo upang tingnan kung okay si Ilchoy matapos bumagsak sa lupa. Nanatiling maaraw at payapa ang araw sa malaking bakuran ng templo ng Dokka. Pinuri ni Ganga ang bata. Sinabing siya ay kahanga-hanga, ngunit pabiro niyang tugon na ang tunay na kahanga-hanga ay ang kanyang kakayahang magsalita ng walang tigil. Kasabay nito, nakita ng dalawa ang isang grupo ng mga mandirigmang nakadamit ng itim na kapa na naghahanda upang umalis mula sa lugar. Ang dakilang pinuno ng templo, si Mang Grion, ay nakatayo sa harap ng kanyang mga mandirigma na binabalikan ang mga huling tagubilin sa paglalakbay. Lumingon siya nang may pagtataka nang marinig si Yiz na tumawag sa kanya bilang amo. Sa sandaling yun, nagtanong ang bata kung saan siya pupunta, at sumagot si Mang Grion na kailangan niyang umalis ng ilang araw. Ipinaliwanag niya na lumalabas siya bawat taon upang manghuli ng mga demonyo at tumulong sa mga tao, upang patunayan sa kanila na ang mga Dobi ay mapayapang nilalang. Naalala niya na natagpuan niya siya noong nakaraang taon sa Pangangaso at naunawaan ni Yiz kung bakit niya binisita ang kanyang lumang baryo. Tinanong ni Mang Grion kung kamusta ang takdang aralin na ibinigay niya sa kanila at masayang sinubukan ni Ganga na ibalita ang malaking tagumpay ng bata. Biglang, may kamay na lumabas mula sa likuran at dumapos sa balikat ng bata nang may pagkagulat, na ikinagulat niya. Dumating si Ilchoy, inilagay ang kanyang braso sa kanyang karibal at sinabi sa amo na tinalo siya ni Yiz ng patas sa isang sparring match. Nagulat ang amo nang marinig ito, at pinuri ng asul ang buhok na binata ang bata, nangakong mas magsasanay pa upang hindi na siya matalo muli. Nagtaka si Yiz na ginamit ni Ilchoy ang kanyang pangalan sa palakaibigang paraan, habang si Ganga ay naghinala rin sa ugaling yun. Hinaplos ni Mang Grion ang kanyang ulo, masayang nakita na ang bata ay nagmature at sa wakas ay kinilala ang kanyang karibal bilang kanyang nakababatang kapatid. Naglabas siya ng isang hanggal na tawa, na agad na napagtanto ni Ganga na ito ay isang pakana lamang upang makuha ang pagmamahal ng amo. Masayang nagpaalam si Mang Grion, hiniling sa lahat na magpatuloy ang magandang samahan mula ngayon. Sinabi ni Gael na natutuwa siyang nagkaayos si Yiz at si Ilchoy, at tahimik na sumang-ayon ang bata sa sitwasyon. Nagtanong si Yiz kung kailan sila naging malapit at inihayag ni Gael na nagpapanggap lamang siyang ayaw sa kanya upang mapasaya ang kanyang nakatatandang kapatid. Nainis si Ilchoy nang makita ang kanyang kapatid na naakit sa alindog ng tao, ngunit mabilis na inanyayahan ang mga bata na lumabas at magkasama. Binanggit niya na ang lakad ay para lamang sa mga lalaki, na nag-iwan kay Ganga na medyo naiinis na hindi siya kasama. Naghatid siya ng isang matatag na suntok mismo sa mukha ng mayabang na lalaki habang si Yiz ay nanatiling palaisip at masaya na natanto na tinawag siyang kapatid. Di nagtagal, bumagsak ang gabi sa mga bundok, na nagpapakita ng isang magandang kabilugan ng buwan na kumikinang sa maaliwalas na mabituing kalangitan. Tahimik na nakaupo ang templo sa ilalim ng mahinang liwanag ng ilang nakasinding parol sa pangunahing pasukan. Tahimik, ang malaking metal na padlock sa isa sa mga pintuang kahoy ay na-unlock sa gitna ng dilim. Palihim na pumasok ang mga bata sa armory ng templo, tahimik na tinatawag ang pangalan ni Ilchoy.
Nag-alala si Gael kung dapat ba talaga silang naroroon habang sinabihan ni Ilchoy si Yiz na tumigil sa paglalaro at pumili na ng sandata. Iminungkahi niyang ayusin nila kung sino ang pinakamahusay sa pamamagitan ng isang tunay na pangangaso sa labas ng bakuran ng templo. Pinaalala ni Yiz sa kanila na mahigpit na ipinagbawal ng amo ang pag-alis hanggang sa sila ay maging adulto. Dagdag pa, walang garantiya na makakahanap ng anumang demonyo sa malapit. Ibinahagi ni Gael na narinig ng mga scout ang isang sanggol na umiiyak sa malapit, na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang batang demonyong gumagala sa lugar. Nang marinig yun, biglang nagbago ng isip ang asulang buhok na binata at nagmungkahi na huwag nang ituloy ang plano. Binalaan ng bata na sobrang delikado na ipagpalagay yun dahil may ilang uri ng mga kakilakilabot na demonyo na ginagaya ang eksaktong tunog na yun. Binalaan niya ang mga panganib ng pagkilos ng walang katiyakan. Ngunit nainis si Ilchoy at inakusahan siya na gusto lamang magpakitang gilas dahil marami siyang nababasang libro. Tinanong ni Ilchoy kung sasama ba ang bata sa kanila o hindi. Tinawag si Yiz na duwag nang sabihin niyang hindi niya kayang suwayin ang utos ng amo. Tinawag ng asul ang buhok na binata si Gael na umalis na, at ang bunso ay masiglang pumayag na sumunod sa kanyang kapatid. Bulong ni Ilchoy at tinawag ang batang tao na isang kaawa-awang hanggal. Habang pababa ang tatlo sa hagdan ng templo ng Gisu patungo sa gubat, pinanood ni Yiz ang grupo na umalis ng tahimik na may napakaseryoso at palaisip na ekspresyon. Samantala, sa kailaliman ng madilim na gubat, isang masamang silweta na may kumikinang na pulang mata ang palihim na naghihintay sa gitna ng mga puno. Mahigpit na hinawakan ng asul ang buhok na binata ang kanyang bakal na mace, nadama ang kanyang dugong mangangaso na kumulo at puno ng kumpiyansa para sa paparating na laban. Nag-usap sila kung paano ang pangangaso na ito bago ang pagdating ng edad ay magsisilbing tunay na seremonya ng pagiging ganap na mangangaso ng demonyo. Nagpakita si Ilchoy ng isang mapagmataas at medyo mayabang na ngiti habang sumasang-ayon sa lowika ng kanyang kasamahan. Ngunit di nagtagal, tinutuya ng isa pang bata sa grupo si Yiz sa pagpili ng maliit na palakol, sinabing hindi sila lumabas upang magputol ng panggatong. Tumawa ang pinuno ng trio sa kanyang sarili, naniniwalang ang karibal na tao ay lubos na natatakot sa sitwasyon. Nagmayabang siya, naalala na minsan ay nahawakan niya ang labi ng isang demonyo noong siya ay napakaliit pa. Hindi tulad ng duwag na baguhan. Habang plano ni Ilchoy na patunayan ang kanyang kahusayan sa isang tunay na pangangaso, nag-alala si Yiz kung tama ba ang kanyang desisyon na sumama sa kanila. Naalala ng batang tao ang kanyang nabasa tungkol sa batang demonyo, na kadalasan ay nanggugulo lamang sa mga tao ng mga hanggal na kahilingan at madaling patumbahin. Kahit na ganoon, nanatiling lubhang matala si Yiz, binibigyang pansin ang bawat kakaibang ingay o galaw sa paligid nila sa dilim. Ngunit ang pinakamalaking takot ni Yiz ay ang kakilakilabot na posibilidad na ang nilalang ay hindi nakakapinsalang demonyong iniisip nila. Biglang, nagsimulang umalingaw-ngaw ng malakas ang isang nakakabahalang, halimaw na pag-iyak sa bawat sulok ng gubat. Ang nakakatakot na mga hiyaw ay patuloy na mabilis na kumalat sa mga puno, na nagpapataas ng tensyon sa kapaligiran. Sa harap nila ay lumitaw ang isang napakalaki, kakaibang nilalang na may 4 na paa at 12 dosenang umiiyak na ulo ng tao na nakakabit sa katawan nito. Ang nakakatakot na halimaw ay naglalabas ng isang kasuklam-suklam, pag-alit na enerhiya habang ang mga baluktot na mukha ay patuloy na sumisigaw sa matinding pagdurusa. Hindi alam ang agarang panganib, patuloy na dahan-daang lumakad ang 4 na bata sa madilim na landas sa gubat. Lubhang naguluhan si Ilchoy, walang makitang anuman doon, at nanumpa na narinig ng mga scout ang isang sanggol na umiiyak sa lugar na iyon. Iminungkahi ng ibang mga bata na sumuko na at bumalik sa templo dahil walang senyales ng anumang demonyo sa malapit. Lubhang naiinis, itinaas ni Ilchoy ang kanyang mace at sumigaw kay Yiz. Inakusahan siyang sinisira ang pangangaso dahil sa kanyang nakaraang tagumpay. Sa lubos na kalmado, tumugon si Yiz na hindi niya iniisip na siya ay mas mahusay o mas malakas dahil lamang sa nanalo siya sa isang praktikang laban. Inamin ng batang tao na nanalo lamang siya dahil sa swerte at dahil nabigla niya ang kanyang karibal, na bahagyang nagpalaki ng ego ng kanyang kalaban. Bahagyang nagpababa ng kanyang depensa si Ilchoy at nagtanong ng may pagtataka kung talagang ganoon kababa ang tingin ng kanyang karibal sa kanilang laban. Pinuri ni Yiz ang pisikal na lakas at kasanayang pandigma ng kanyang kalaban, na nag-iwan sa asul ang buhok na mandirigma na lubhang naguluhan. Nagpanggap na umubo upang itago ang kanyang kahihiyan.
Nagmayabang si Ilchoy, sinabing sa wakas ay kinilala ng bata ang kanyang kadakilaan, iminungkahi niyang maging magkapatid na sila mula ngayon, na nag-iwan sa batang tao na medyo nagulat sa hindi inaasahang alok. Nagpakita si Yiz ng tunay na ngiti at inamin na siya ay masaya dahil lagi niyang gusto ang isang nakatatandang kapatid na magpoprotekta sa kanya. Nakita ang cute at tapat na reaksyon ng bata, si Ilchoy ay tuluyang nawala ng alam kung paano kumilos at labis na napahiya. Gayunpaman, bago nila may segowa ang usapan, naputol sila ng isang biglaang ingay na ikinagulat nila. Ang tunog ng isang sanggol na umiiyak ay umalingaw-ngaw mula sa likod ng mga palumpong, na nagpapaniwala sa kanila na sa wakas ay natagpuan na nila ang target na demonyo. Sabik na sabik, sumugod si Ilchoy, sumisigaw na kung sino ang unang makatagpo ng demonyo ay siyang panalo. Tumakbo siya habang tumatawa at hiniling sa kanyang nakababatang kapatid na panoorin ng mabuti kung paano nagsasagawa ng eksorsismo ang isang tunay na nakatatandang kapatid sa pagsasanay. Gayunpaman, nang siya ay humakbang lampas sa mga puno, lumaki ang mga mata ng asul ang buhok na binata sa lubos na takot sa kanyang nakita sa harap niya. Lumabas ang nakakatakot na nilalang mula sa siksik na kadiliman, nagpapakawala ng mataas na tono at lubhang nakakatakot na mga hiyaw. Dumating ang iba na pagod sa likuran niya, at nagtanong si Gael nang may takot kung ang batang demonyo ay dapat bang magmukhang ganoon kakaiba. Nauutal si Ilchoy sa lubos na takot, sumang-ayon na ang nilalang ay kahawig ng isang sanggol, ngunit sa isang halimaw na paraan. Binuksan ng halimaw ang kanyang bibig na puno ng matatalim ng ngipin at nagpakawala ng isang nakakapangilabot na ungol na yumanig sa buong gubat. Ang baluktot na mukha ng demonyo ay nakatingin sa mga batang mandirigma sa isang nagbabanta at nakakatakot na paraan sa kalagitnaan ng gabi. Napagtanto nila nang may takot na ang abominasyon ay may maraming ulo na nakangiti ng nakakatakot sa buong katawan nito. Tumakbo si Yiz sa lugar at desperadong sumigaw para tumakbo agad ang lahat dahil iyon ay hindi ordinaryong demonyo. Maraming mahabang leeg na puno ng mga ulo ang nagsimulang lumawak ng mabilis patungo sa takot na grupo. Mabilis na kumilos ang batang tao at ginamit ang kanyang kalasag upang harangan ang isang marahas na impact na paparating sa kanya. Ang kakaibang mga leeg ay sumugod pasulong, pumutol sa hangin malapit sa mga batang Dobby, na halos hindi nakaiwas sa nakamamatay na mga atake. Nakatayong tuluyang nagyelo si Geijiwo sa takot, nakita ang mga halimaw na ulo na paparating sa kanya. Buong tapang na tumalon si Yiz at nagawang itulak ang bunso palayo upang mailigtas siya. Ngunit nataman siya ng halimaw sa proseso. Nakaluhod sa lupa, nagpasalamat ang bata sa pagdadala ng kanyang metal na kalasag at agad na nag-alala sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, nang tumingin siya sa harap, lumaki ang mga mata ng itim ang buhok na binata sa lubos na desperasyon sa kanyang nakita. Sumigaw si Ilchoy nang may desperasyon habang nakita niya ang isa sa mga kasuklam-suklam na ulo ng demonyo na umabot sa kanya at pamunit sa kanyang laman. Tinamaan din ng matindi si W. Jong, sumisigaw sa sakit habang ang ulo ng halimaw ay marahas na kumagit sa kanya. Tuluyang bumagsak si Gael sa lupa, malubhang nasugatan sa tiyan, dumudugo ng malakas at walang lakas upang bumangon. Umungal ng tagumpay ang higanteng demonyo, iniwan ng mga batang mangangaso na lubusang nakulong at sugatan sa gitna ng gubat. Ang 12 ng mga ulo ng nilalang ay naglabas ng kakaibang tawa, hayagang tinutuya ang desperasyon ng walang magawang mga bata. Ang antas ng banta ng isang demonyo ay batay sa survival rate ng mangangaso, mula sa antas 1 hanggang 9, kung saan ang mga antas 9 hanggang 7 ay mababang antas. Ang isang antas 7 na demonyo, halimbawa, ay nag-aalok ng 70% survival rate para sa mga baguhan sa mga misyon. Gayunpaman, nagbabago ang lahat ng husto kapag humarap sa isang antas 6 na demonyo kung saan ang survival rate ng isang baguhan ay bumabagsak ng husto. Ang tsansa ng isang baguhang mangangaso na mabuhay laban sa isang kakilakilabot na nilalang na tulad niyan ay isang hamak na 20%. Ang antas 6 na abominasyong ito ay isang asong yungma, isang makapangyarihang demonyo na kilala sa pagkakaroon ng maraming umiiyak na ulo ng tao. Napagtanto ni Yiz na ang sitwasyon ay pinakamasamang senaryo. Kinumpirma niyang ito ay hindi basta batang demonyo kundi isang nakamamatay na halimaw. Upang lalong lumala, iyon ay mababang antas para sa mga opisyal na mangangaso habang sila ay mga sugatang bata lamang na walang tunay na karanasan. Bumalat ang desperasyon sa lahat habang napagtanto nilang kung mananatili sila roon, sila ay brutal na papatayin ng nakakatakot na halimaw. Sinubukan ni Yiz na manatiling kalmado, mag-isip ng mabilis,
at hanapin ang pinakamahusay na posibleng pagpipilian upang mailigtas sila mula sa paparating na sakuna. Dumaing si Ilchoy sa sakit sa lupa habang hawak ang kanyang mga sugat, lubusang hindi na makalaban. Umiiyak siya sa takot, unang karanasang ang tunay na mga demonyo ay mas kakilakilabot at malupit kaysa sa nabasa niya sa mga praktikang aklat. Hawak ang kanyang sugatang braso, mapait siyang umiyak sa pagpilit ng hanggal na pangangaso na yun at sa paglalagay ng lahat sa panganib ng kamatayan, umubo si Wuljang ng dugo nang may matinding hirap habang nararamdaman niya ang lala ng kanyang mga sugat na dulot ng brutal na pag-atake. Desperadong sumigaw si Ilchoy na tinamaan si Gael sa tiyan at mamamatay ito kung hindi agad mabibigyan ng kagyat na pangangalagang medikal. Hindi alam ang gagawin at nalulula sa takot, ang asul ang buhok na binata ay tuluyang nawala ng pag-asa. Iniisip na lahat sila ay mamamatay doon. Nagtaka siya kung makakatakas ba sila sa kakilakilabot na halimaw na yun habang may dalang malubhang sugatang kasamahan sa kanilang likuran. Sa sandaling yun, may isang malamig at masakit na mungkahi ang lumabas, iwan ng sugatang kasamahan upang makatakas ang iba. Pinanood ni Is ang kanyang sugatang kaibigan na nakatayo habang mahigpit na hawak ang kanyang kalasag sa maliit na tindig ng labanan. Lumaki ang mga mata ni Ilchoy. Hindi makapaniwala na narinig niya ang gayong makasariling mungkahi mula sa kanyang kasamang tao. Praktikal na ipinaliwanag ni Yiz na ang sugat ng kanilang kaibigan ay nakamamatay at hindi siya mabubuhay sa mahabang paglalakbay pabalik sa templo ng Giso. Sumigaw si Ilchoy sa galit sa ideya na pabayaan ang bunso, ngunit hiniling ni Yiz na pansinin niya na ang demonyo ay mahiwagang tumigil sa pag-atake. Inihayag niyang nabasa niya na mas gusto ng demonyong ito na lamunin ang biktima na nilalamon ng desperasyon, at naghihintay lamang na gumawa sila ng mahirap na pagpipilian. Gusto ng halimaw na pumili sila sa pagitan ng pag-abandona sa kanilang sugatang kaibigan upang tumakas, o lahat ay mamatay ng magkasama na lumalaban doon. Ang plano ng halimaw ay upang pasanin nila ang pagkakasala ng pag-abandona at ang desperasyon ni Gael, ngunit tila wala silang ibang pagpipilian upang mabuhay. Umiiyak ng husto si Ilchoy, na pagtantong ang masakit na pagkilos na ito ay tila nga ang tanging paraan upang makalabas sa bangungot na yun ng buhay. Umiiyak si Gael sa sakit, walang muwang na nagtanong sa kanyang mga kasamahan kung siya ba ay talagang mamamatay ng mag-isa sa madilim na gubat. Pinanood ng sugatang bunso ang halimaw na silweta ng demonyo na dahan-daang gumapang palapit sa kanya sa dilim. Ang maraming ulong halimaw na nilalang ay natutuwa sa lumalagong takot na nagmumula sa mga nakulong na kabataan. Lubos na dinudurog ng pagkakasala, ang asul ang buhok na binata ay nagsimulang umiyak, hindi makagawa ng pangwakas na desisyon. Biglang, mabilis na kumilos ang batang tao at inihagis ang isang mabigat na bagay ng buong lakas patungo sa demonyo. Lumipad ng mataas ang bagay sa kalangitan ng gabi at lumapag mismo sa tabi ng higanteng katawan ng maraming ulong nilalang. Ito ay naging isang smoke bomb na nagsimulang maglabas ng makapal na usok sa lupa upang bulagin ang paningin ng kakilakilabot na demonyo. Isang maliwanag at nakakabinging pagsabog ang naganap sa gitna ng gubat, na nagliwanag sa buong kanapi ng mga puno sa paligid ng usok. Lumapit si Yiz kay Gael sa gitna ng usok, naghahanda na gawin ang pinakamasakit na palm ng kanyang buhay. Ang sugatang bunso ay naglabas ng pagod na dumaing, nakita ang batang tao na nagpaalam sa kanya na may ekspresyon ng matinding sakit. Desperadong humingi ng tawad si Yiz sa kanyang sugatang kaibigan, nanumpa ng buong lakas na balang araw ay papatayin niya ang demonyong yun. Patuloy na kumalat ang usok mula sa pagsabog sa madilim na gubat, lubusang itinago ang kanilang desperadong pagtakas. Bumalik ang katahimikan ng ilang sandali sa siksik na kagubatan habang ang mga bata ay tumatakbo upang subukang iligtas ang kanilang sariling buhay. Mabilis at desperadong mga yapak ang umalingaw-ngaw sa basang landas habang sinusubukan ng mga nakaligtas na lumayo sa panganib. Tumakbo si Ilchoy nang hindi lumingon ng buong lakas. Humihingal ng labis at pagod, nagpatak si Gael ng mapait na luha ng mag-isa sa madilim na gubat, masakit na tinatanggap ang kanyang traikong kapalaran. Tahimik na nagtaka ang maliit na dib kung ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nakalayo na sa kaligtasan. Ang dalawang sugatang mandirigma ay patuloy na desperadong tumatakbo sa makapal na gubat upang iligtas ang kanilang mga buhay. Hingal at labis na nasa sakit, mapait na nagdalamhati ang asul ang buhok na lalaki sa traikong kapalaran ng bunso nilang kasamahan. Tinanggap niya na iyon ang pinakamabuti dahil ayaw niyang may mamatay dahil sa kanya at naunawaan niya ang malupit na mga salita ni Yiz. Umiiyak sa sakit,
Hiniling ng maliit na si Gael sa kanyang mga kaibigan na kalimutan ang anumang plano ng paghihiganti at subukan lamang na mabuhay. Ang higanteng maraming ulong nilalang na may matatalim na ngipin ay lumitaw ng nakakatakot sa harap ng batang naiwan sa lupa. Sa ilalim ng pulang liwanag ng gabi, ang kakilakilabot na demonyo ay kumilos ng walang hirap upang simulan ang kanyang makabangong pagkain sa madilim na gubat, nakatago sa likod ng makapal na puno. Pinanood ni Yiz ang lahat ng tahimik, ang kanyang mukha ay may talsik ng dugo. Ang nakakatakot na tunog ng mga butong nagkakadurog ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa mamasa-masang hangin, na naghudyat ng traikong wakas ng batang kasamahan. Ang nakakagambalang tunog ng matatalim ng ngipin na lumalamon sa bata ay kumalat sa madilim na kagubatan, na nagdulot ng malalim na panginginig sa kanyang likod. Ang malalaking kumikinang na pulang mata ng demonyo ay naging kitang-kita sa gitna ng kakaiba at labis na kasuklam-suklam na eksena. Biglang, lumitaw ang mukha ni Gael na nakadugtong sa katawan ng demonyo, bumubulong tungkol sa kalupitan ng pag-iwan. Ang bagong ulo ng demonyo ay sumigaw sa desperasyon, nagtanong ng may puro pagkamuhi kung paano nila siya maaaring iwanan ng ganoon, ipinidniis ang kanyang mga daliri sa balat ng puno, lubusang natatakot. Narinig ang boses ng kanyang kaibigan na nagmamakaawa na hintayin siya. Sumugod ang halimaw sa gubat na ang bagong ulo ay umiiyak at nangangakong malapit ng lahat ay makakaranas ng sakit na iyon. Bumalik sa templo, ang mga patrolyang mandirigmang Dokaya ay tumatakbo na may dalang nagniningas na mga sulaw, sinusubukang hanapin ang mga batang naglaho sa gabi. Nagising si Ganga na inaantok, iminamasahe ang kanyang mga mata, at tinanong ang isa sa mga residente kung ano ang dahilan ng biglaang kaguluhan sa bakuran. Pabalik-balik na ipinaliwanag ng babae na sina Ilchoy, W. Jiang, Gui Geol, at maging si Yiz ay mahiwagang naglaho mula sa templo ng Giso sa gabi. Ibinahagi niya ng may pagkabalisa na ang mga mandirigma ay nakapagpadala na ng kagyat na mensahe sa amo at pumasok na sa gubat upang hanapin sila. Naalala ni Ganga ang usapan niya sa mga lalaki kanina, at nagulat nang mapagtantong talagang sumuwi sila at lumabas. Lumaki ang mga mata ng batang Dib sa pag-aalala. Iniisip ang matinding panganib na maaaring harapin ng mga bata doon ng mag-isa. Tumingin siya sa malawak na madilim na gabi at tahimik na nanalangin para sa kaligtasan ng lahat ng mga bata na makabalik sa templo. Sa ibang bahagi ng gubat, tumatakbo si Yiz ng may matinding liksi, hawak ang kanyang kalasag at maliit na palakol pandigma. Seryosong pinagnilayan ng batang tao ang mga pangyayari sa gabing iyon habang tahimik na gumagalaw sa madilim na kagubatan. Alam niyang ang kakilakilabot na desisyon na iwan ang kanyang kaibigan ay mananatiling nakaukit sa kanyang alaala magpakailanman. Nangatwiran siya na ang pagharap sa halimaw ng magkasama ay nangangahulugan ng katapusan para sa lahat, at ang isang sakripisyo ay ang tanging paraan upang magkaroon ng pagkakataon sa paghihiganti balang araw. Ang buong hindi may iwasang malamig na trahedyang iyon ay nagpaalala sa bata ng mga katulad na pagkawala mula sa kanyang sariling nakaraan. Alam niyang ang pag-atake ngayon ay magiging walang saysay na pag-aaksaya ng buhay at ang pinakamatalinong hakbang ay ang hindi napapansing sundan ang bakas ng demonyo. Nangako ang batang tao na hahanapin ang pugad ng nilalang upang makapaghiganti para sa kanyang pamilya. Matatag siyang naniniwala na ginawa niya ang pinakamabuting posibleng desisyon sa sandaling iyon. Naaalala niya ang mahinahong ngiti at matatamis na salita ni Gael bago ang laban, na lalong nagpapasakit sa desisyong yun. Gayunpaman, ang praktikal at malamig na desisyong yun ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, na nagdudulot sa kanya ng matinding pagkamuhi sa sarili. Napagpasyahan niya ng may matinding pait at tahimik na pagkamuhi na ang lahat ng masakit na ito ay nangyayari lamang dahil patuloy na umiiral ang mga demonyo sa mundo. Biglang, ang isang bote ng mandirigma ay mariing tumapak sa landas sa harap niya, na ikinagulat ng bata sa isang pamilyar na boses. Ito si Gok Ayon, isang mandirigmang patrolyang Dokaba mula sa templo, na galit na nakatingin sa kanya ngunit nakahinga rin ng maluwag dahil natagpuan siya sa gubat. Nakilala siya ng bata, habang mahigpit na nagreklamo ang patrolye tungkol sa malaking problema at pag-aalala na idinulot ng mga batang yun sa templo. Agad na tinanong ni Gok Ayon kung nasaan ang ibang mga bata, na nagpaiwas kay Yiz ng kanyang tingin na may lubos na malungkot at mapanglo na ekspresyon. Itinuro ni Yiz ang madugong mga labi at inihayag na nakasalubong nila ang isang aong Yangma at si Gael ay sa kasamaang palad ay nilamon nito. Lumaki ang mga mata ng mandirigma sa lubos na pagkabigla at takot nang marinig na ang batang bata ay pinatay at kinain ng isang demonyo.
Dahil sa sobrang galit, mahigpit na kinuyam ni Gokaion ang kanyang kamao hanggang sa nagsimulang manginig ang kanyang kamay sa galit. Hiniling niyang malaman kung nasaan ang nilalang at kung ano ang hitsura nito, at sumagot si Yiz na ito ay isang halimaw na parang kabayo na may maraming mukha ng tao. Sinabi ng mandirigma na kailangan niyang magmadali at inutusan ang bata na bumalik sa templo, na nag-iwan kay Yiz na nagtataka ng mapansing tila hindi nakikilala ng patrolya ang halimaw. Iminungkahi ni Yiz na maghintay siya ng backup, ngunit sumagot si Gokaion ng buong pagmamalaki na siya ay isa sa 5 pinakamalakas na dokaib sa templo pagdating sa raw na lakas. Ibinaling lamang ng batang tao ang kanyang ulo at nanatiling tahimik sa harap ng matigas na determinasyon ng makaranasang pulang buhok na mandirigma. Nagpasya si Yiz na sumama sa pangangaso, ngunit agad na tumanggi si Gokaion sa tulong, sinabing ang sitwasyon ay masyadong mapanganib para sa isang baguhan. Iginiit ni Yiz, sinabing alam niya ng eksakto kung nasaan ang nilalang, at ang pangunahing prioridad ay dapat ang pagsagip sa ibang mga kasamahan na naliligaw sa gubat. Dahil sa pagpupursige ng bata, inutusan siya ni Gokaion na tumakbo sa sandaling makita nila ang halimaw, at mahinahong pumayag si Yiz sa plano. Sa ibang lugar, mariing kinagat ni Ilchoy ang isang sanga ng puno upang mapawi ang labis na sakit sa kanyang braso, habang humihinga ng may matinding hirap. Dumaing ang batang Dobby sa paghihirap habang sinusubukang pigilan ang matinding pagdurugo mula sa kanyang braso, marahas na nasira ng atake ng demonyo, ang mga baluktot na piraso ng laman at ngipin ng demonyo ay nakakalat sa pulang landas ng dating pinangyarihan ng labanan. Nag-aalalang tanong ni Ilchoy kung sinusundan pa rin sila ng halimaw, at sumagot si Wooljang sa sakit na okay siya sa kabila ng matinding pinsala. Umiiyak si Wooljang sa matinding kalungkutan, nagtatanong kung tama ba na sila lamang ang nakaligtas. Dahil sa takot sa pinakamasamang kapalaran ng iniwang bunso nilang kaibigan, sumigaw si Ilchoy sa galit na sana ay nailigtas nila ang kanilang kaibigan kung naglaban silang magkasama, at sinisisiis sa paggulo ng kanilang isipan ng mga rasyonalisasyon. Tinawag siya ni Wijang na tanga at mapait na sinabing ang mabuhay ng ganito ay isang kahihiyan sa kanila bilang magkakapatid at mga magiging mangangaso ng demonyo. Nakatayong tuluyang nagyelo si Ilchu na walang reaksyon nang marinig ang mga malupit at masakit na katotohanan yon mula sa kanyang sariling kasamahan. Biglang, nagsimulang umalingaw muli ang isang nakakainis na pag-iyak ng sanggol sa gitna ng madilim na gubat. Lumaki ang mga mata ni Ilchoy na basang-basa ng luha at pawis, nakaramdam ng napakalaking takot sa kanyang dibdib habang naririnig ang tunog. Ang maliit at nakakatakot na demonyong hugis sanggol ay lumitaw na lumulutang mismo sa harap ng sugatang batang mandirigma. Tinitigin niya ang lumulutang na nilalang nang may pagtataka, na pagtantong ang kakaibang nilalang na iyon ay isang mababang antas na batang demonyo. Ang maliit na halimaw ay nagpakita ng malapad at kasuklam-suklam ng ngiti, naglabas ng mataas na tili sa gitna ng tahimik na kagubatan. Biglang, bumagsak ang isang mabigat na sandata ng mabilis at tumama ng marahas sa ulo ng maliit na nilalang. Sumigaw si Ilchoy sa galit at naghatid ng isang dumudurog na suntok, tumanggi na hayaang magmukha siyang tanga ng isang basurang demonyo, inilabas niya ang lahat ng kanyang pagkabigo sa pagsisi kay Yiz, sinabing sana ay winasak na niya ang mas malaking demonyo kung hindi hamarang ang tao. Umiiyak si Wijang sa galit, sumang-ayon sa kanyang kaibigan, na numpang gagamitin niya ang kanyang sariling sandata upang ipaghiganti ang traikong wakas ni Gael. Dahil sa matinding pagkamuhi, sumigaw ang batang mandirigma ng buong lakas na dapat nilang habulin at lipulin ang bawat demonyo. Ngunit bago pa man sila makagalaw, ang higanting maraming ulong nilalang ay tahimik at nakakatakot na lumitaw mismo sa likuran niya. Isang sorpresang lubhang marahas na pag-atake ang nagpakawala, nagwiwisik ng napakaraming dugo sa hangin ng gubat. Nakatayong lubos na natakot at nagyelo si Ilchoy, nasaksihan ng brutal na pag-atake na naganap mismo sa harap ng kanyang mga mata. Tinawag niya ang pangalan ni Wooljang na may nanginginig na boses, nakita siyang nakahandusay na walang buhay sa lupa sa gitna ng napakalaking lawa ng dugo. Ang maraming ulong halimaw ay tumapak ng matagumpay sa walang kilos na katawan ni Wooljang habang pinapanood ito ng asul ang buhok na binata sa lubos na pagkabigla. Ang kasuklam-suklam na nilalang ay nagpakita ng isang mapanuyang ngiti, ninamnam ang lubos na takot at kahinaan ng nakaligtas na mangangaso. Sa nanginginig na madugong mga kamay, hinawakan ni Ilchoy ang hawakan ng kanyang metal na mace, sinusubukang tipunin ang anumang natitira pang lakas ng loob. Galit na sumigaw siya sa demonyong naglapastangan sa katawan ng kanyang kaibigan,
Nanumpang durugin ito tulad ng ginawa niya sa lumulutang na maliit na nilalang. Sa kanyang mga mata ay may luha, nanumpa siyang gagamitin ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban para sa kanyang mga natumbang kapatid at parangalan ang kanilang alaala. Sumugod siya pasulong, sumisigaw para sa paghihiganti. Ngunit ang napakalaking bibig ng demonyo ay marahas na sumara sa kanya sa mismong sandaling iyon, nilamon ng kadiliman ng pagkatalo. Ang kanyang huling mahinang bulong ay isang pagdalamhati lamang sa hindi natupad na paghihiganti. Biglang, isang napakalakas na pagtama ng sibat ang pumutol sa hangin nang may katumpakan at tumama sa halimaw sa tamang oras. Umungal si Gok ayon sa galit, tinanong kung saan naglalakas loob ang demonyo na saktan ang mga protektadong bata ng templo ng Giso. Nakaluhod sa lupa, binuksan ng asul ang buhok na binata ang kanyang mga matang puno ng luha, nakita ang makapangyarihang petrolya ng kanilang templo na dumating upang iligtas siya. Ang higanteng maraming mukhang demonyo ay itinulak pabalik ng mapanirang puwersa ng atake ng makaranasang petrolya. Humakbang si Gok ayon sa harap at sumigaw kay Yiz na kunin si Ilchoy at lumabas ng ligtas habang siya ang bahala sa nilalang. Sinuportahan ni Yiz ang kanyang sugatang kaibigan sa mga balikat at tinanong kung kaya niyang tumayo, nakahinga siya ng maluwag nang makitang buhay pa ito. Ang halimaw ay naglabas ng isang nakakapangilabot na ungol ng pagkamuhi. Nakita ang kanyang pagkain na nag-ambala ng malakas na pulang buhok na mandirigma. Iniikot ng makaranasang petrolya ang kanyang sibat ng may husay at naghatid ng isa pang malalim na hiwa sa katawan ng abominasyon. Patuloy siyang umatake ng walang tigil na galit, naghatid ng mabilis na kombinasyon ng mabibigat na suntok sa mga ulo ng demonyo. Sumigaw siya na ang halimaw ay magbabayad ng mahal sa pananakit sa kinabukasan ng templo, nangakong pahihirapan ito bago ito tuluyang patayin. Habang pinapanood ang laban ng malapitan, labis na humanga si Yiz sa hindi kapani-pani walang lakas ng petrolya, inisip na baka talagang matalo nito ang halimaw, ngunit may naramdaman siyang mali. Umiiyak na nagdalamhati si Ilchoy sa tabi ng batang tao, sinabing siya lamang ang dapat sisihin sa traikong wakas ng kanyang dalawang kaibigan. Sinabi ni Yiz sa kanyang kasama na bumalik sa templo ng mag-isa habang siya ang mananatili upang tumulong, ngunit hindi maintindihan ni Ilcho kung bakit dahil nananalo ang petrolya. Alam ng bata na mas mataas ang lakas ng petrolya, ngunit naalala niya ang aral na ang pag-ehersisyo laban sa mga demonyo ay hindi na pagdedesisyonan ng raw na pisikal na lakas lamang. Kinatatakutan ni Yiz na kung mahulog ang petrolya sa psikolohikal na bitag na inilalatag ng demonyo sa dilim, kakailanganin nito ng agarang tulong. Nakatuon lamang sa laban, malakas na umungal si Gok ayon, nagpahayag na wawakasan niya ang labanang yun sa mismong sandaling ito. Biglang, lumitaw ang mga ulo ng mga yumaong bata sa katawan ng halimaw, umiiyak at nagmamakaawa sa kanilang tiyuhin na huwag silang saktan. Lumaki ang mga mata ni Gok ayon at agad na nagyelo. Nakita ang takot na mga ekspresyon ng kanyang mga batang mag-aaral na nakaukit sa halimaw. Lubhang noga sa emosyon, nauutal na binanggit ng mandirigma ang mga pangalan ni Wuljang at Gael, nag-aalangan na maghatid ng huling suntok. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na kumilos ang demonyo at marahas at hindi inaasahang tinusok ang katawan ng petrolya. Sumigaw si Gotchen sa sakit at matinding galit, isinumpa ang halimaw sa katapangan nitong gamitin ang mga imahe ng mga bata upang lokohin siya ng marumi. Kahit nasugatan, sinubukan niyang kumilos ng may galit, naglunsad ng desperadong kontra-atake upang makawala sa pagkakahawak ng kaaway. Ang ilusyon na ulo ng bunso ay umiyak at sinabing nangako ang kanyang tiyuhin na tuturuan sila kung paano lumaban gamit ang tungkod, na nagpabagsak sa isip ng petrolya. Ang mukha ni Gael ay patuloy na nagdalamhati kung gaano nila inaabangan ng araw na iyon, na nag-iwan kay Gok ayon na lubusang naparalisa ng pagsisisi at sakit. Ang mga ulo ng bata ay nagmakaawa sa pamamagitan ng luha, sinabing buhay pa sila at hiniling sa kanilang tiyuhin na iligtas sila mula sa kakilakilabot na halimaw. Makatwiran, alam ni Gok ayon na ang mga manifestasyong yun ay mga peking ilusyon lamang mula sa demonyo at dapat niyang durugin ang mga ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang napakalakas na emosyon ay tuluyang nagpapangit sa paghuhusga ng sinumang may buhay na may puso, na nagpapahina sa kanyang pokus sa labanan. At nauunawaan ng kakilakilabot na demonyo ang emosyonal na kahinaang ito ng mga may buhay sa isang lubhang siruhano at perpektong paraan, gamit ang karanasan mula sa mga nakaraang pangangaso nito upang pagsamantalahan ang pagmamahal at pagkakasala ng kanyang biktima. Ginagawa nitong tuluyang mawalan ng gana lumaban ang mga ito,
Alam na alam ng demonyo na wala pang kahit isang biktima ang nakalaban sa ganitong uri ng malupit na psikolohikal na pagpapahirap. Pagkatapos ay naghatid ang bida ng direktang suntok sa nilalang, at napagtanto ng nilalang na sa gitna ng lahat ng mga nakaraang biktima nito, may isang pambihirang nilalang na lumilitaw na lubhang naiiba sa anumang nakita nito hanggang sa araw na ito. Sumugod si Hayes na may dugo sa kanyang mga mata, hawak ang kanyang maliit na palakol. Malamig na sinabi sa patrolya na magising dahil ang nasa harap nila ay isang demonyo lamang.